Hey guys! Welcome to Vietnam Vlog Part 2! Let's explore more the iconic spots here in Saigon, so please keep on watching! Good morning! So, for the search tayo ng banh mi today. Ayun. Para may energy tayo and check natin kung makakapag-coffee tayo. Pero alam mo naman, di ba? Alam niyo naman, di ba, na hindi ako nagkakape. So, yan. Check natin kung saan tayo makakarating. So, meron dito na search ko. Medyo malapit lang from our hostel. Yung sikat na banh mi dito. So, pupuntahan natin siya. Doon tayo kakain for today. Para may energy tayo sa ating umaga na to. Tara! For our breakfast today, we're going to try the one of the popular food here in Vietnam, the banh mi. It is a type of bread na super crispy outside but tougher inside. May filling na pork, ham, cheese, pickled veggies, fresh cilantro, and special sauce. O yan guys, nakabili na tayo ng banh mi. Grabe, napakahaba ng pila. Ang dami ng mga delivery. Like mga Grab food and yung mga local deliveries dito, doon sa bakery, parang ganon. So, puro mga locals yung mga nando doon. So, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo masyado pupunta doon sa mga kainan ng mga tourist. No, kasi mahal. Ito, 68 banh mi. Meron na tayo. So, puro mga local yung mga nando doon. Pag local, feeling ko masarap naman siya. So, tatry natin siya. Hi guys, nandito tayo sa Star Coffee and nag-order tayo ng kanilang coconut coffee. So, itatry na natin siya. Sana hindi ganun katapang kasi kaya ayoko din mag-try ng coffee dito sa Vietnam. Kasi sabi nila sobrang tapang, eh hindi nga tayo nagkakape. Tara, tikman natin. Uy, ang sarap niya. Hala, ang sarap niya guys. Hindi siya lasang, hindi matapang, hindi siya matapang. So, pwede ito sa mga katulog ko na acidic. Sarap niya. Malalasahan mo yung coconut na, siguro yun nga, yung milk na ginamit dito, yung coconut milk, syempre, no, coconut milk. Kaya ganun, matamis. And, surprisingly, hindi siya ganun na gumuguhit. Nalalasahan mo pa din yung coffee, pero masarap siya, guys. Try nyo to kapag dito kayo sa Vietnam. Coconut coffee. Hindi ko na-try yung egg coffee kasi parang yung mga nabasa ko na review na malansa daw, ganyan. Hindi nga tayo nagkakape. So, ito yung coconut coffee na preference natin upon searching. No, nagso-search tayo and then yung sabi nila na para sa mga acidic, hindi daw masyadong matapang na kape. Try daw natin itong coconut coffee. So, ito yung try natin. So, try na to guys ha. Ito is 120. Medyo mahal nga lang yung mga kape nila dito. 100 VND. Ganun. Kung talaga ubusin na natin to, sana hindi tayo acidic pagka naubos natin to. Maliit lang naman yung order natin. Ang cute ng lalagyanan nila, oh. To go. Nakaganito. It's a new day and we're starting off our day with a very chill one. No plans, no itineraries, basically, we're just getting lost in the city. Formerly known as Saigon, Ho Chi Minh is one of the largest cities in Vietnam. Feel the excitement as we tour the city, be one with the locals, and savor with their unique local cuisines. Hi guys! So ayan, dito tayo ulit sa labas. Kanina medyo umambon kaya umuwi tayo. Nakapag-change na rin tayo, nakaidlip tayo ng medyo bahagya. Kasi afternoon na tayo nakadating dito sa Saigon or sa Ho Chi Minh. Ngayon, nag-isip ako kung ano yung pwede pa nating gawin nang hindi tayo masyado napapagod. So, pag mga activities, like wala ka pang alam kung ano yung mga kailangan mong gawin, pwede kang mag-check sa Klook. So, nakita ko sa Klook meron dito sa Saigon. And kanina din, nung while umiikot ako ng Saigon using yung mga grab bikes, may nakita ko na mga buses na tour. So sabi ko, sige nga, try ko nga to. Then yun, nag-book ako sa Klook. And ang galing kasi pwede din siyang on the day mismo magamit. So ngayon papunta tayo dun ngayon sa hop-in, hop-on bus. And experience natin yung mag-ikot dito sa Ho Chi Minh using the tourist bus. So yan, may ikot natin yung Saigon nang hindi tayo naglalakad. Tara! Guys, ito yung ticket natin. Nakuha na natin siya dun sa mga stations kung saan pwede natin siyang i-redeem, no? Ano pala siya? 145 VND or $87 or parang nasa 200 something pesos lang siya. So, yan, tara, ikot tayo. Sama tayo sa tour ngayon.
The best way to tour around the city is to book a hop-in, hop-on tourist bus. Ang dali lang mag-book ng ticket. You can check online, via Klook, or sa mga counters nila na available around Ho Chi Minh City. Tapos, may option ka for a day pass or multiple days. Perfect kung gusto mong mag-tour ng hassle-free. Open ang upper deck ng bus, perfect for night tour to view the magical city lights. Pero, don't worry, may shade naman ang lower deck ng bus for those na gustong mag-tour sa umaga. Ang ganda ng mga architectures ng mga building and all the establishment nila dito. Alam nyo ba na this place was built noong panahon pa ng French colonization? Ang relaxing ng ride, guys. Plus may audio guide pa sila na nagbibigay ng information about sa places na nadadaanan mo. Kumbaga, travel and learn na rin. Pwedeng chill lang habang tumitingin sa paligid. Sobrang convenient, super sulit and less stress kasi hindi mo na kailangan magplano ng sobra. Highly recommended ito kung pupunta kayo dito. One eternity later. And yun pala guys, pagka pupunta kayo ng Ho Chi Minh or kahit saan sa Vietnam, dala kayo ng hair cap kasi wala silang hair cap. Yung mga Grab. So, kung medyo maselan kayo, yun, medyo may amoy dahil sino-sino naman gumagamit nun, di ba, ng helmet dun sa Grab. So, mas maganda meron tayong, yung sa mga pag nag-aangkas tayo, di ba, sa Manila, sa Philippines, meron yan eh. Ewan ko bakit dito walang binibigay. So, yun, mas maganda meron kayo, magbaon kayong ganun. Tara, ikot tayo, kain tayo. Kasi 9 PM na. And check natin kung makapagpamassage tayo, kung aabot tayo sa oras. So, yun yung gagawin natin. Plan natin gawin na sana maging maayos bago tayo makapagpahinga. Tara! Guys, second meal na natin to dito for today. May nadaanan lang tayo mga local restaurant na nakita ko mang puro local yung kumakain. Ito naman maintindihan kung ano yung nasa menu. Kahit i-translate ko dito sa 7 rupees market. At kung ano na lang yung nasa picture, yun na lang yung pinlilipo. Tara kain tayo. Thank you! Ayan siya guys, itsura niya. Noodles na may beef, na may lamang loob. Ayan, mga buto-buto. Pwede mo siyang lagyan ng ganito, no? Ayan. Tapos may mga sauces. At ang maganda dito, ayan, sa tayo, harap ng daanan kumakain. Tapos doon, no, sa area na yon, puro mga kainan, puro mga local din yung kumakain. So, yun tayo pumunta. Huwag tayo din sa mga masyadong matourist para, tayo, one of the locals. Nakain. A few moments later. Dito tayo kumain guys, oh. Sobrang mura ng pagkain. 38 DMD lang yung binayad ko for my dinner. Ang dami na nun. Tapos ang daming beef. Ayan, so, sa likod ko. So may Grab food siya, yung mga gano'n na feeling ko masarap talaga dito. And may mga local na kumakain dito. Tingnan natin guys kung may bukas pa na massage. Doon sa tabi ng hostel natin may massage. So para bago tayo matulog, makapagpahinga, magpa-massage tayo. Shampoo. So guys, 11 na. 10 p.m. Buti nakahanap pa tayo ng pamassage kasi tayo na lang yung last. So magpapa-Vietnamese hair wash tayo. OG yun dito, kaya tatry natin. One eternity later. Guys, what a day to end a perfect day. Na nagpa-hair wash tayo, nag-winash yung face natin, nag-back massage. Grabe, pag pupunta kayo ng Vietnam, try nyo to ha, is a must na magpa-hair wash or yung Vietnamese hair massage. So, 150 lang siya. Magkano lang yun in peso? 150,000. So, yun. Try nyo siya. At ako, inaantok na ako. Puti na lang katabi lang to ng hostel na kung saan ako nag-i-stay. Grabe. Must try. Sulit. Solo na naman natin yung isang linya. Wala tayong katabi. Mamaya pwede tayo humiga dyan. Charis.
perks of being a solo traveler. Wala. So, yan. No. That's it, guys. Ito yung journey natin. 24 hours in Vietnam. So, we're flying back to Manila na. And I hope, guys, may mga na-share akong kahit konti, no? About dun sa journey nyo when traveling to Ho Chi Minh or Saigon. If you like this video, please share and like this video. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye, guys. Thank you so much for watching.